Nga naton timang noon it aton kaguguban, pagmentenar hit kalimpyuhan it aton komunidad, sugadit pagsisiligit aton mga natad para iwas dengue daman. Kumuusa nga bata, adto nga manahilwas it aton pwede buhaton, hindi nga pabago-bago nga klima, kung kita ay may dahibabruan, kita ay mahuprotektahan. Pahinumdum, tikanghan mga sponsored children, Han Plan International Pilipinas, Radyo Pilipinas Borongan, Provincial Information Office of Eastern Samar. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Yes, sa natin oras mga kasangkayan, mayroon na kita 10 minuto sa nakalabayan alas 9 haaga nga nasulod na kita ha programa Sumata Istihanon. Huwebes kita nga adlaw Pebrero 5, 2026 ngan kaupod niyo hi Daisy Lalosa Bilizar. Hira na kita iton ka alas 10 yan nga aga, so magandang morning ha aton. Mauran man iton aton panahon. Oo, pero daan na lang kita nga nagpapasalamat nga diri kita direkta nga matatarap hiton bagyo, no?
Although adi kita yan na iton storm signal number 1. Pero diri adi ha atin itong dalan ano, adi talaga ha Mindanao. And then nga didapit iton may ada Central Visayas. No. Kung habaga libre kita pero kayala naabot kita hiton nga mga pag-uran ano. So kailangan lagi hapon natin maghirot nga labi nato naman di mga kasangkayan nga may ada plano pagbiyahe ay wala anay. Nako. Labi na kon andi dihakoan di hiton sur nga dapit na hiton ato naman na probinsya mabalid talaga iton kadagatan ano dapat aton tagan prioridad iton aton kaligtasan. Oo, pero so far ano dara kay diri man direkta nga nakakaapekto ha aton na ining bagyo. So far nga dayon ang mga oras, waray ko pa nakikita nga anunsyo pa rin suspension of classes. Pero nasa ring ano nga kakamedikatan yellow rainfall warning. So tagamla daman, Pero so far kunya na nga mga oras, waray man nga ni ano uran kaya la gidampugi dito ha igbaw nga indikasyon talaga nga mauran. No? Sige, samtang hikam mo didain settled na ito niyo tagsa nga trabaho. Sagot naman iton Radyo Pilipinas Borongan iton mga balita iyan na nga mga oras. No, so obdiniyo kami nga dayton ka alas 9. Ngan syempre kay nga tanan man kita natutok ano bahin hini nga pagtagabagyo kun hain ba talaga ini ano siyahan naton nga pamatian ang aton press briefing tikang mismo iton DOST Pag-asa para klaro ano iton eksplanasyon ano iton aagian hini nga bagyo basyang. Kadi unta Engineer Alquin. Press briefing ini haniya na nga alas 8 han aga tikang mismo ha DOST Pag-asa. Ano? Para mas klaro talaga. Magandang umaga, ito po ang ating update patungkol sa monitor natin na si Bagyong Basyang na may international name na Penha. Itong Penha po ay galing sa bansang Macau na nagre-represent dun sa Penha Hill, isa sa mga attraction po ng bansa nila. Also, nagbibigay tayo ng name kapag umaabot po ng at least tropical storm yung kategory ng ating bagyo. So kagabi nga po ng alas 8 ay tuluyan pa na mas lumakas itong si Bagyong Basyang into tropical storm. At ito ay may taglay na lakas ng hangin na umaabot ng 65 kilometers per hour malapit sa sentro ng bagyo at 80 kilometers per hour na pagbugso o yung biglaang paglakas ng hangin sa paligid nito. Sa kasalukuyan, ito ay papalapit sa ating kalupaan at ito ay nasa layong 395 kilometers east ng Hinatuan, Surigao del Sur. Generally, ito ay kumikilos pa westward, papalapit pa sa eastern section ng Mindanao. At bukod dito, ay nakakaapekto pa rin sa atin patuloy yung hanging amihan. Bahagya po ito na humihina, pero may surge po ito next week by Monday. So, unahin po natin yung track o yung forecast track natin dito kay tropical storm, kay Bagyong Basyang. Almost similar po sila nung 8 a.m. natin na 5 a.m. natin na nilabas na bulletin. Pero ang main difference po nila ay bahagyang umakyat yung track natin. So, yung previous natin na bulletin ay bahagyang posible lang siya maglandfall sa dulo ng Negros Island region, pero ngayon ay tumaas na yung posibilidad at posible pa ito na maglandfall dito sa Siquijor Island. At mananatili pa rin naman na tropical storm yung kanyang category habang binabaybay itong northeastern part ng Mindanao at ganoon din dito sa southwestern part ng Visayas. So, magpapatuloy po ito na kumilos pa-westward hanggang sa maglandfall ito, posible bukas ng gabi, mamayang gabi or bukas ng madaling araw yung landfall nito. Dito, mataas yung chance niya na maglandfall sa Surigao del Sur. And after niya maglandfall, ay mag-shift na from westward, magiging northwestward na. Bahagyang paakyat na yung magiging track nitong si Bagyong Basyang. And by Saturday ng umaga, nandito na ito sa Sulusi. At after nun, by Saturday ay mas hina pa ito dahil sa supply ng cold and dry air na galing sa amihan. So yun yung tutulong para mas humina pa itong bagyong si Basyang. And eventually, by Sunday and Monday, ito ay mas hina pa, tropical depression and eventually low pressure area hanggang sa ito ay mag-dissipate o malusaw. So ang critical na time na kung saan pinaka makakaapekto po ito ay mamayang gabi, pag landfall niya,
kasama yung Friday and Saturday. By Sunday, dahil sa paghina nito, ay mas mababawasan yung magiging epekto nito in terms of winds. Pero gusto rin po natin na i-emphasize yung epekto nito when it comes to rainfall. Dahil yung shear line na posibleng mag-form sa mga susunod na araw ay tutulong po para mas dumami yung kaulapan. So, yung kaulapan ng shear line plus yung kaulapan mismo na associated dito kay Bagyong Basyang ay magsasani po, magkakaroon ng merge at ibig sabihin nun, magdudulot po yan ng relatively higher amount of rainfall, lalo na po sa bulubunduking lugar ng Northern Mindanao. Kaya ngayon pa lamang po, heads up, paghandaan po natin itong papalapit na bagyo. Itong ating wind signal naman, ang main na difference nila dun sa 5 a.m. natin na bulletin ay naging signal number 2 na rin po. Itong northeastern section ng Lanao del Norte, ito po yun, at Misamis Occidental. The rest po ay nananatili na signal number 2. Ito po yung mga probinsya ng Surigao del Norte, Agusan del Norte, yung Camiguin Island, Surigao del Sur, Agusan del Sur, Misamis Oriental, at yung binanggit natin kanina, na northeastern section ng Misamis Occidental at Lanao del Norte. Signal number 1 pa rin, dito sa southern portion ng Samar at Eastern Samar, probinsya ng Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Island, Cebu, Bohol, Siquijor, at dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Antique, Capiz, Aklan, Cuyo Islands, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, yung northern portion, northeastern to ng Zamboanga, Sibugay. Ganoon din dito sa natitirang bahagi ng Bukidnon, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental. Yung natitirang bahagi po yan ng Davao Oriental. At yung northern portion ng Davao del Sur at Cotabato. Ito po yung continuation kapag inisa-isa natin yung mga names ng probinsya na yon. At dito naman sa ating babala patungkol sa malalakas na pag-ulan, ito po yung mga lugar na kung saan makakaranas yung mga kababayan natin. Provincial po ito ng at least 50 millimeters. Yung nakadilaw po dito, ang ibig sabihin ng 50 to 100, ito po yun, ay posible yung mga localized floodings. O yung mga, halimbawa, konting ulan lang ay babahain na yung lugar natin, posible po tayo nabahain. Also, sa landslide prone areas ay posible din na makaranas tayo ng mga pagguho ng lupa. Pero dito sa orange, mas mataas na yung posibilidad. Ang difference po nito, yung dilaw ay localized floodings yung posible sa isang probinsya. Pero kapag orange na, ibig sabihin naman ito 100 to 200 millimeters sa isang probinsya, multiple na mga pagbaha yung posible na makaapekto sa atin. At mas mataas na rin yung tsansa ng landslide dito sa orange na nakalagay. At yung naka-gray naman, hindi po ibig sabihin yan ay hindi na tayo makakaranas ng pag-ulan. Posible pa rin po, pero mas mababa lang yung tsansa or yung amount ng pag-ulan na dito na naka-indicate dun sa mga gray areas. Ito po ay for today at para bukas naman dahil sa paglapit pa nitong si Bagyong Basyang, mas dadami na po yung naka-orange natin. Isa-isahin po natin, ito yung Panay Island, Negros Island Region, Cebu, Bohol, Southern Leyte, Dinagat Islands, yung northeastern portion ng Mindanao at nakadilaw naman po dito sa Zamboanga del Norte, Lanao del Sur, Davao de Oro, Davao Oriental, Davao del Norte, Eastern Samar, Samar, Biliran at Leyte. At para naman sa Saturday, February 7, dahil sa posisyon po nitong si Basyang, by Saturday, around nandito na po yan at babaybayin yan itong northern part ng Palawan. So, mas konti na rin yung magiging epekto. Plus, mas hihina na po ito by this time. So, ang makakaranas na lang ng 50 to 100 ay yung probinsya ng Palawan, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Romblon, Capiz at Iloilo. Kasama din yung Guimaras. And orange naman, limited na lang po sa Aklan at sa Antique. Itong gale warning natin ay same pa rin po. So, gusto pa rin po natin na i-highlight na wag po muna tayong pumalaot o mangisda dito sa eastern seaboards ng Visayas at Mindanao. Meron po tayong bagyo na papalapit, so iwasan po muna natin. Itong storm surge warning natin ay updated na po ito. Ang naidagdag po dito na main ay meron na rin po tayong babala ng storm surge na 1 to 2 meters dito sa Negros Island region at dito rin sa Panay Island kasama yung Cuyo Island. So, ito po yung Sulusi. So, may babala na rin tayo ng storm surge. Ang storm surge po, ito yung hampas ng alon na tatama sa dalampasigan. Para po ito, mainly sa mga kababayan natin na nakatira sa coastal areas. Also, gusto rin po natin na banggitin, no? Meron pong app
na endorsed by NAMRIA. Gusto lang po natin itong share kasi mahalaga po yung tide when it comes to floodings. Kapag high tide ay mas mataas yung tendency na makaranas po tayo ng mga pagbaha. So meron po tayong QR code dito na pwede nating i-scan. Ito po yung for iPhone. Ito po yung QR code na yun. At ito naman yung for Android. Ito naman po yan. So yung app na ito ay tutulong sa atin para malaman natin kung ano yung tide na ina-expect natin, kailan yung high tide or yung low tide. Ang susunod po natin na weather bulletin at update ay mamayang 11 a.m. At para sa karagdagang impormasyon, bisitahin po natin yung website natin. Pwede nating basahin mismo yung bulletin at pwede rin naman po tayong tumawag dito sa DOST Pag-asa or makibalita po tayo sa mga radio at abangan na lang po natin yung 11 a.m. na bulletin and live update po natin. Gusto pa natin na mas malaman yung detalye, pwede po tayong mag-follow or sundan natin yung media pages ng DOST Pag-asa. Ako po si John Manalo. Ang panahon ay nagbabago, kaya maging handa at alerto. Ingat po tayo. Alright, so mga kasangkayan naman to ang forecast, press briefing, tikang haton DOST Pag-asa para ton mas lagidgid nga explanation, istorya nga na pag track haton na aagian han na bagyo. So adalagi hapon kita storm signal number 1 nga na yun aton biyahe ton mga sakayan pandagat diri pa pwede o diri pwede samtang nati kaheran hiton bagyo. Although diri kita direkta nga maiigo hiton bagyo kaya adihiyahan northern adihiyahan Mindanao pagkatapos maangat hiya nga din naman hiton may Central Visayas. Okay, so yun ang mga oras may dana kita 22 minutos sa nakalabayhan alas 9 aga. We're saying good morning kan Jimalin Lajaugiera, Ate Marilyn Reyes, and our Dogman Trackers. Magandang morning and siniling din hito na atin program. Then ba mga kasangkayan, gusto naman ko pagtalakayan an akon gin dumara nga pag-cover haton pagbisita ni DPWH Secretary ngan sugad man ni DOTR Secretary ngan hinaman Samar Island para haton inspection Maharlika Highway kay para naton mahibaruan naman adto naging reaction adto naging pahayag mga lokal nga opisyal nga hindadabihan labi na didi kay anira man gin inspection di dahaton Lunes nga adlaw amo talaga adton Samar area hadton Maharlika Highway pero na-inspect naman adton tikang haalen tipakada naman di pa kada Kalbayog parte hadton Northern Samar nga Maharlika Highway. So iyan ito na aton pamamatian adton naging pahayag reaction naman ni Governor Shari Antan hiton Samar kung naman aton iya nasiring pag bisita inspeksyon haton aton higtaas nga opisyal hiton aton gobyerno particularly hira DPWH Secretary Vince Dizon nga sugad man hi DOTR Secretary Giovanni Lopez nga nagpatapod talaga magbubulig hira para marehabilitar hintuhay iton kalsada hiton Maharlika Highway din hiton Samar nga area nga asya iton pinakagidadakoy iton problema. Pamatian tahi Governor. Yung pagpaalis ng ating mga encroachers. At yun din po yung nananawagan ako sa mga tao natin, ng mga constituents natin dito sa Samar, na kung may makita na kayong paskin ng DPWH na bawal na kayong magtayo ng structures doon sa area na yon from the center line, sana hindi na rin po tayo magtayo ng structures. Kasi another expenses po yun at saka nagtatagal din po yung pag-construct because of the makikipag-usap, makikipaghagal pa po doon sa mga encroachers. So yun lang po yung request namin, especially na malakas din po ang mga loob natin kasi hanggang 3-story or 2-story ho ng mga konkreto yung mga pinaglalagay. And we're hoping also, Sec, na samahan po natin nung drainage system. Kasi the last time po na nakita ho namin yung design na ginawa, as what I heard, Dubai design ho ang ginamit. And we all know na yung Dubai, once a year lang ho, inuulan or twice a year. Dito sa amin, wet and very wet po ang situation. So we're hoping po na maayos po talaga to. And nagpapasalamat po ang kay Secretary Vince kasi siya lang po ang secretary na maiikot or mapupuntahan talaga
from Calbayo up to the tip of Santa Rita po na buong probinsya po ng Samar makikita po niya. So again, thank you so much, SEC and the DPWH together with the OTR family for coming over. We're hoping that we can hand in hand resolve the problem here. And doon naman po sa mga contractors natin na delayed or mga matagal na gumawa, sana po gawin na ho natin to. We understand na tumaas po ang presyo ng mga bilihin nung nagsara po ang Calbiga Bridge. Umabot na lang tayo ng 15 tons. At nagsara din ho ng ilang buwan, yung from May nung last year, ang San Juanico Bridge. Pero ngayon, little by little, nagbubukas na ho, nasa 15 tons naman si San Juanico Bridge. At saka paggabi, 30 tons naman. So, gawan na lang ho natin ng paraan para ma-fast track natin yung mga trabaho. Maraming salamat po. Alright, so amato hi Governor Shari Antan hiton na Samar, no, probinsya hiton Samar, ay pagsaring nga dida aton magiging problema kasi dida hiton rehabilitation and then ito nagpapadayon nga widening aton na right of way nga kundiin may mga encroachers na iton nga ning iton ira mga balay aditon gihararani nga matatarap mahaarani iton highway nga matatarap talaga hiton pag widening hiton kalsada. Ngantamitan niya ginsaring nga may ada iton problema haton ira kalsada nga gin-construct daman han DPWH kaya iton iging pattern han pag-construct iton nga kalsada dito daman kuno ha Dubai nga tag-usala iton uran so diri itira drainage system amo in kuan in iton ira drainage system diri hira problema pero dinhi aton problema kay giuurani man kita dinhi aton ngan usa ko iton nga naobserbaran talagahan biyahe ko tikag dinhi Eastern Samar ti pakadto naman ha Calbayog totoo may ada 4 lanes nga mga kalsada pero ang third nga 4th lane waray ka gagamit kay iton tubigon darahadton problema iton nga drainage system niya ada iton tubig iton kalsada so na forfeit ba iton purpose iton aton gobyerno iton nga mga proyekto ginpahaluag na nga pero kay tubigon iton iba naman aada iton mga tanaman iton mga residente imagine igmubutang di iton kalsada mismo di iton kanan highway so as iton igim patapod naman han DPWH DOTR nga hihimuon talaga nga malinis hindi kang iton mga obstruction iton aton mga kakalsadahan labi na iton national highway para iton tuloy-tuloy nga biyahe tuloy-tuloy nga biyahe hiton mga sasakyan. Kadianta naman adton usa nga ginbisita naman didahan amon pagbiyahe hini nga inspection linusad didahan Gandara Bridge iton nga ni nga binagsak daman nga tulay darahin pag-agiihin overloaded nga truck dida pa ithan year 2020 so adi pamatian ta daw hi Secretary Dizon hadton na iya masisaring didahaton dudumara adton inspection didan Lunes nga adlaw Gandara Bridge nga inaagian daman ini di ba naton di pakadto Manila 2020 pa po siya? pero hindi naman siya naging factor because merong We already have it. Yeah. So, magkano na ang napasok dito? Maging 26? Wala po. Yung 2025 po natin sir, for modification pa. Kasi yung pinamodify natin sir, sinama natin sir yung appreciation ng right of way doon sa apartment A. Yung mga bahay doon sir. Sorry. Bakit ka pa mag-acquire ng right of way existing to dati? Nagbago ba ang design? Kasi sir, replacement po. Replacement sir. I understand. Re-replacing naman natin yung old bridge, right? Opo. So bakit may bagong right? Alright, so amad to an pirahaton mga obserbasyon didan nagkakamay ada problema hin na relokasyon kay may ada dida mga maapektuhan kay giniba daman aton disenyo hiton tulay tapos dara nga giniba daman iton design hiton tulay para mas maging turutuhay iton ba nga kaulangan pa aprobaran daman hiton secretary iton nga
modification. So hanha pagka kanang 2025 nga pundo waripet dida kagagamit, so duga nga nagigin malangan iton construction o reconstruction kasi iton hiya nga Gandara, kasi Gandara Bridge kay hihimuan talaga bago naman nga tulay ngan adton maupay dida nga balita no, kay igin patapod na hiton DPW secretary aton 220 million pesos nga pundo para ma-fast track iton naman nga iton nga tulay, no? Nga aadi naman, dida daman hiton nga inspection, maaron ka mo may ada sa nga residente, barangay kapitan, sa nga barangay, dida Gandara nga, inapilar talaga hiya. Nga daton sekretary nga, kung pwede apurahon, kay hiraad ton sobrahin ka apektado. Ano? So may ada din, hala pamatian ta daw. Konting bilisan kasi ang mulos yung tatlong barangay kami nagsasabi sa hirap. Oo. Kasi pag ang isda, halimbawa, 100 kilo, mamasahe na kami 40 balik. Kasi magkano na ho yung mga estudyante, o gano'n. Kami nagsasabi ng barangay namin dito. Hindi kaya nga talaga. taon na. Oo, 2020 bumagsak, no? Opo. Mahigit na. At saka yan, mapuste na yan. Ano yan, palitan talaga yan kasi sa ilalim nakaangat yan, nalilitan yan. Bakal na nakaangat sa taas yan, kaya tumatayo. Hindi, bibilisan natin ka. Oo. Ayan, ito si Gob. Tutulungan tayo ni Gob tsaka ni Camilo. Sec, are you ordering to... Alright, so asya ito adton patapod ni Secretary Dizon nga aapurahan, dadagmiton iton construction kay sobra nahin ka apektado didaton mga residente didaton magkaluyo nga parte hiton tulay kay adton dati ira lagin tatabok ginbabaktas lanira ang tulay hapag kayan naman napasahirahin tag 40 pesos pagkakadto hiton sawang so kung tipalit ka lakunin isda 80 na kuno imo pala pamasahe nga dati naman wara nira gasto kay ira laging babaktas adton tulay and mas daka nga problema parte naman haton mga estudyante didahaton parte haton mga estudyante kay syempre everyday man nga namamasahe pagka to eskwelahan nga dati daman ira daman tinatabok adton tulay ira laging babaktas adton tulay so ko anitiya dida kung nabaga critical para haira dako nga bagay adton ka-construct hiton nga Gandara Bridge nga didapahan 2020 binagsak pero nga daiya na diri pa nahuhuman darhaton kadamo nga mga issue ngan wara pa naman iton kakarawtaton secretary aton explanation kun kay pero yan nagintagan na iton yang prioridad 220 million pesos nga pundo para ma-reconstruct iton nga tulay ngan mapaspasan iton construction. So Benwa kasangkayan 33 minutos na nakalabay alas 9 haaga ngan may ada na kita nakakarawat nga sinyalis and report ikang naman dito field tatagan ta daman panahon para report ikang kan Engineer Sok Aberia. Oo. Aadia City Hall may adaliwat niya update tikang naman didihas sawa nga area kay para natin may baruan iton sitwasyon daman Magandang morning kan Jennifer Gulmatico, good morning po dumaan dito sa Eastern Samar. Okay warigad kita kanhi kay prioridad kasi talaga an Samar area kay maaram naman kita ito nabihay ti pakadto hakat balogan ito nabiyahe ti pakadto hatakloban nga via Taft hikam ito nakaka-experience ito nga giraute nga kuan na kalsada. Okay adi na Engineer Sok Aberia parahan report. Radyo Pilipinas report. Ate Sok, magandang morning. Yes, how copy ka sa mga days? Loud and clear. Okay pa? Okay na hiya? Loud and clear. Ay, maupisto lang kita. Okay na Ate Sok, okay na. Sige, Ay Ate Sok, Ate Yes. Sok, mapakiana la kay didaha City Hall waray dadaman dadara adton wifi han DICT. Hello, asya damait. Asya nga ni kay kunwara di haliga. Kundi kita nakaka-share, kita ira wifi. Ano ka na may data? Oo. Asya daman bisan an aton din hihit aton din hidapit baga wala da magpakakasagap mapakiana daw kita kaya din naman ila ini neighbor natin pero siya tanako na pansin. Bakit wala pa kabayad?
Abawas kay free wifi man iton. Des kasi naman. Mm. Yun nga, di wala da mahit na. Sa kabulan laat. Pinatadi kita. Oh. Waray na da madidi. City Hall. Ada pwede na ira karatula. Pero pa kung ang lait niya, paasa. May the internet without connectivity. Okay. Ganor. Asya kung tamo pa'y kwat hiya. Kasaya na mahit pundo it aton gobyerno it panuyo hiton. Kahit panuyo man magkamay adan libre. Ada gilhiyo kinakatanhadi kay gililibre. Hidida. As in makusog pagod hiya ate. So, Including me and myself. Oo. Kasi di rin nakit nagkikinasit nga may narat. Tari takay sugod yan na nga mauuran. Takay lagas-lagas na hindi tayo tinaristehan. May minadlusan. Di naman sugin ka resilient. Asya niya din na kita pakikisuyo din hitaliga. Ita pagsisend picture, message, kay data, di man gadawan maasahan. Yes, kasamang days, iton aton i-share. Balitaw sana aton na may oraon nga mahibalik it nga internet connectivity. Kay bisan didtuhan nga dithit nga tilang, ilaramit ni Akasya, di ba nagkamay di activity, at natin mga local entrepreneur, at nga nagsaod hiran-irang mga paninda. Or not, nadarap at hiya, may hit nga to signal, free wifi. Di dyan Labian City Hall, di dyan may SP, so gadit hiya kasamang days ka maupay kunta. Pero sana mahibalik soon, para maka-benepisyo na naman kitaan. may added binabayaran it city government? Dere, ka ng DICT yung... Asya na nga ni Udog. Asya nga ni nga libre kunta. Put nga, how kay makuri na mag-speculate ko may for that. Sige, papakianan ta kay harani man lain didiha aton. Pura, pira man like kapitad. Stones away to Opanira. Yes, kasamang days ito natin i-share. Yan aliwat in anytime mag-start at ton pagpapadayon ng budget deliberation itong sanggunian pang lungsod. Kakilip pag tagaplan, peace and order and public safety. Mga programa, activities, projects adton ginatratar wala na kita nga kilip hapton paka tambong ngan laki pa adton mga funding requirement 20 parahan yan nga 2026 kay 3 years may ni at POPs plan and then 2027 I think additional 24 million pesos sobra and then 2028 23 point something million pesos sa siya itadton again kung itbagan so hindi balitit nagdi-depends kahit taira ginaaro nga pundo nga laki pa again sa sayod pa hit mga magbaralaudan syudad kung tipaunan od man ginamit an naglabay nga pundohan pa sa 2025 kung tapos pinapakyanit pa tira nan hinabuhin nga yung mga proyekto nga igin napatuman, nakabulig bain, hit na igin papahingaran, so na lang na may tiyahin kamakuti kasamang days. Nga nan aton i-share, adton hanhadi nga naglabay nga adlaw daman nga budget deliberation an itinutok part la ini adton budget deliberation and development fund. Mga taga City Engineering Office niya nagsayod kay mga infra project man hiya haros damat bidi sobrang simana nga igansayod ang City Engineering Office sa pangunan ni City Engineer ni Sir Losito Afable at adto natin ang Assistant Engineer Buros nga hadton ira mga bagets nga mga engineer sugad madagton ira mga architects na nasabi nga buhatan kasi may daman hadton mga magkaiba-iba nga mga opisina may nira infra project syempre adin mait an implementasyon na civil engineering ang mga program of work and detailed engineering design so hiran to nag-explica ra siya nga haros sobra rin si mana din nga binalik-balik nga din naman sanggunian panglungsod haton ongoing budget deliberation and adton yan is Thursday Tuesday nga naglabay pa ang semana Friday Tuesday and nahitutok adto may pangani did haton Wednesday nga budget deliberation did haton
Development Fund o kaya asya niya 20% hadton kabugusan nga budget hini nga 1.6 sobra billion pesos nga proposed 2026 annual budget iton syudadhan Borongan na natin i-share kasamang days ang pagtratar hini nga development fund didahan na Biyernes nganhan Martes. Lakip na din kasamang days adto mga proyekto. Ito, road opening didaha Sitio Lubang, Barangay Banuyo. Gin-explikarhinan mga taga City Engineering Office adton detalyado hini nga engineering design 10 milyones de pesos. Road opening Sitio Lubang. And then road opening daman from Provincial Road to San Jose RHU in 10 milyones na pesos liwat inya kasamang days. Tapos ito ang pag-rehab, hiton comfort room, didi naman City Hall. 500,000 pesos na shake nga pahinumdum hatun mga konse nga untay nga comfort room didi City Hall in maging compliant na hit mga di ba? Para hiton needs it mga PWDs, senior citizen, LGBTQ, sugadit ya kasamang days. Ngan it nga kuan akong taas in nga pang city na hiya nga restroom. Dire sugahita adi nga Metro Bisala di taportahan. Ambot nga ho kay dani man damait tinwaray miminato, waray nagwiwinatch, danay pinanrarang kadamay ta mga portahan, ambot nga hawin na atin. Lakip na din ang rehabilitasyon, pero siya 500,000 pesos. Itaadi sirong kasamang days restroom. Hay, di dahit may adalan bank, diri. Oo, ito niya dida. So, Di ba may dalit dida nagmamato na? Diri, kung maambod na may natin kasamang days kinanglan, pag susuna-suna, so klakipit dida, nga may daanoin, kapadaula mga tagalinis, so gadit, nga para malinis siya, pang tuupan mga konse, pang syudad na talaga, nga comfort room, ilabi na, kay yanhin gagamit, itong mga nadayo, didi aton, na syudadan Borongan, kay rani manggila talaga hiton Land Bank of the Philippines nga, branch din aton so iba talaga kadakan yada gagamit so again pakita dito ang design nga hadton mga taga City Engineering Office nga naman hadton mga konse ito naton mga taga senior kay nareklamo na inira in town kasamang days ka itaira building di ba ada hirahiton first floor, iton senior citizen building, atit second floor, atit pag-opisina, taga 4-piece nga pantawid. Yan na, pag-uupayo na niya, rehabilitasyon na nasabi nga building. At igin alutaga in 2 milyones de pesos. Asya kay Torohayo naman in town, kay yan na darit nga mapupudes, bisan di ada tituro, naturo. 2 milyones de pesos. Tapos, improvement, hiton mga toilet, mga restroom natin, 5 hiya ka units, may hini dito Habaybay Boulevard. 2 milyones de pesos damahin, adton, igin, alutaga, and then, asyaliwat. Naayad na Ate Sok. Ha? Naayad na ngayon ginagagamitan na Kaya di ba problematic ita't mga restroom dito na God. Boulevard? Oo, ano yan proposal pala itiya or na budget handidahan 2025? Yan na niya 2026 kasamang day. Oo. Ngayon maupagyat talaga may ada dito bantay. Bisa na itiya pabaydan. Basta. Watchman, nga di nila pag-watch. Atakay kaya pinanruba. Tapos nagamit diri ginlilinisan. Kurikis ka dyan, takay damo pa na mahit-ihitit na gamit dito kay, syempre, damait mga nadayo atin nga mga transient, dayton mga ito pan mamaradit mga truck. So, syempre, ngay nahihiagian pa nga ni Ate Sok iton mga nagpipinan mula ditira mga bado dito.
Kurikil. So, asya at nga gin, ito na ang pagtaga-maintenance again, gintagan damatan doon, nagton mga konse, ngayit nga, pang safety na talaga ba kung tahiya, nga public restroom. Mahidadasig, nga tuhay, malinis. Nga kinahanglan na may magwa-watch, kay ilabi na pa damay haat, kinahanglan talaga kita iwa-watch. Sining naman ni Radila kuno daman tubtuban pag-watch. Kay watchman nga dalit pag-watch. So, balitaw. Asya no pa din labot lahit nga pagtaga-infra, pati pan magtagtaga-maintenance, kung tipaw nanwat nira mabubuhat. With coordination, syempre, di malada may tanan, sasalpok nga dahil City Engineering Office. Again, explica rin ni nira kung tipaw nanoan disenyo, hinini tapos asya nga makutikay kasama ng Daisy. Ada gadira kon si Mano, Engineer Melchor Arago. Ada pa kon si Chenny nga nagbubusising kung tipaw na noin nga maging kaaya-aya na. Basta ira tumong it nga pan-city na ba, nga pang-presentable ba, nga public restroom, tapos nakakasunod hit mga didihit mga panuntunan, itang pagtaga PWD, Senior C, LGBTQ, sugad siya compliant bagan kasamang days. Tapos eto, rehabilitation in selected areas, singkal sa road rehabilitation, selected areas sa poblasyon, mahini barangay E, F, H, G, Kampisaw ngan Balud. Kung naman yan, again budget him 10 milyones de pesos. Inigin, explicar damay ang tuto aton mga taga-City Engineering Office, particular na kan Engineer Pinarok yan, ang nakatuka din ni Ed. And then, development dito ang Borongan City Memorial Park, Phase 3. Barangay Kampisaw na ini pag-develop further, nasabi naman, nga himlayan, hiton mga nag-uuna-una natin nga mga loved ones. And the tune of 20 million pesos nga ako nga hindi siya dito ka sa days hiluagoy na kay dito hit nga gawasit nga fence may di ba mahit dito in gate nga hit dapit na palit na liwat ang city in may dito portion nga napalit na city government so sa ring Engineer Pinaro karos na ikiya 3.1 hectares na ito nga it nga City Memorial Park kay gin lakipitan mga requirements sa kinahanglan pa hiluagon ito mas man hiluag pangani pero kay di man lada mait basta-basta ita pag-procure pag kaya na 3.1 meters na so again explicar damay ni Mira kung ti paano ni gagastuhon nga 20 milyones de pesos. Eto, road opening with concreting leading to relocation site phase 1. Didi naman iniha barangay siha kasamang days ini in makonektar in hiya nga da naman hitagin hihimo nga tulay para tibway na in hiya maagian kasamang days. So in the tune of 30 million pesos. Sobra iniyahin na 20 nga mga proyekto nga pupunduhan na hailarem hadton development fund. Ini nga aton i-share. Pero man ang kantidad nga tanan, te. Daisy? Pero at kantidad nga tanan, hiton nga sobra 20 nga mga projects. Panitiya, basta 20% hit nga 1.6 billion pesos sobra nga budget. So, haros iniya, minus iniya 400,000. Sobra iniya 300,000. Sobra iniya 300 million pesos. Wow. Kung may natin days, kung may natin notes ang pinakasyahan hininga pag tratar, kung may dadamahini dinhi road rehab phase 2, Barangay Burgas, and the tune of 3 million pesos. Maubay na nibang mga kapitan, oray upod. Dahil sa mga dari magsasasahid. Road concreting, Habanuyo, 5 million pesos. And construction in drainage canal with
road concreting, 2.5 million pesos sa El Amboy Street. Ito kasamang days. So, mga sobra iniya, 20, haros mag-30 nga mga infra project. Nga siya nalat nga nagtaud-taud sobrang na semana nga pagatalakay di naman han mga konse kay laki pa mahini kasamang days aton mga infra project han magkaiba-iba nga buhatan na kadima na full manggadihan pagsayod nga di naman city engineering office. Tapos again share liwat ni assistant city engineer ni ate Siya Biros adton proposal lain niya kasamang days pagtukod proposed niya nga building nga matupad hit city disaster risk reduction and management building nga pagtutukuron iniya nga adton mga iba nga mga buhatan han lokal nga pamunuan han syudad, yung city vice mayor's office, city mayor's office, tapos buhatan iton mga konse, mga SPM, tapos iton session hall, and then ang ground floor, yung basement, magiging parking area, and then adto na daman magiging komportable na adton aton mga malukat makuha mga business permit kay ada iton first floor iton nga mga opisina nga frontliner hita pag kukuha hit mga business permit hiton aton mga negosyante so si BPLO, treasurer, so aton mga gikinahanglan nga mga buhatan tapos na mamaydaan na launch adton mga makuha hin business permit dirhin sugad didi nga gintatabudsan o didi ta lobby city hall nga dani pagud kuan niya yes days in nga prone hin pan hibalinas kay makuan man niya didi maanait basta in nga madalunot. Yes ate, kay dapat ito naton mga negosyante kay hiramang gud man ito nabuhi ito naton ekonomiya pwede na contribuer iton ba nga dapat VIP treatment daman talaga tira. Siya na kunta ita plano again siya dito ni engineer Biros pero plano pala niya kasamang days kay bisa damit mga buhatan didi so kay ta city enro in town nagsusarok na itira iti ba nga ni iya dinalahit agianan pag trabaho ira mga buhatan. So gana may city treasurer's office in masiut na daman hira kasamang daisy haros mga buhatan didi as in kay na grow man gud man kita iton syudad. So asya at nga kinahanglan na magkamay da kita hin na bag-o nga edipisyo. Pero gin-share naman dito ang taga State Engineering Office nga kung na-future naman kung magtuturi talaga hin lote para pagtindugan hin City Hall pero kaya sa ring pa dito na mga department nilakip na ang taga City Planning and Development Office coordinator engineer Ate Ann Lopez nga makuri man daman niya na ito na pagtinuroy hiton o tuna kasamang daisy. So asyat yan na nga naplaplanuhan la hiton LGU nga dida magtukod hin edipisyo padit city disaster risk reduction and management building para maging diri na magsuot didi itong mga buhatan hiton lokal nga pamunan kay take note bisan nga ni Sanggunan Panglungsod Session Hall nga dapat kuntay hiya in sesyonan gud la hiya kasamang days pero nagagamit in hiya hin magkaiba-iba pa nga mga aktibidad nga gimbubuhat kay nagkukulang man hin mga function hall mismo iton city hall so ada na ang need nga magkamayda hin pag-o nga edipisyo. So laki playton kasamang days san gintrataran naglabay nga mga adlaw nga deliberasyon han Sanggunian Panglungsod ang syudad han Borongan so may dapahin na nihibilin pa nga mga buhatan lakip na aton kanan mayor's office nga budget hadton Sanggunian Panglungsod nganhan mga SPM ngan pira pa nga mga special funds sadto nakatalaan pa pag talakayon so I think mga next week na dain mahapsay ang nasabi
nga budget. And kung ano man nga mga suggestion ng mga SPM, inoted po yan. Always present ito natin. City Budget Officer, Attorney Joyce Bico, para magtuturuno kasamang days kasi makutit siya ni pagtaga-budget. Ano man nga mga pagliwat, bidahiton budget, in kinanglan hiya mahitutuno, ngadto naman hiton annual investment plan. So kung may mga amendment, kinanglan da mahiya ma-amenda no iton annual investment plan. Ngan ini naman nga mga budget nga present in subay da maitiyahan na approve nga annual investment plan na gin-approve, gin-adapt ton sanggunian pang lungsod. Coming from syempre, di na naman ang eksekutibo nga branch iton lokal nga pamunuan. Signantalaan ay kasamang days, kay bangin na niya na nag-start na adton pag padayon han budget deliberation natin mga resgaduan nga mga magbaralaod ang syudadan Borongan iton 1.6 sobra billion pesos nga 2026 annual budget iton syudadan Borongan. Take note kasamang days iton mga LGU ngayon gintatagan gada may tira in 90 days pag kumbaga nga iyan na take January, February nga March hiton wada pag-tratar hiton budget pag malampong approve pero gin-encourage talaga mga lokal nga pamunuan antes magtapos iton tuig in hitsuna approve na iton IRA budget for it masunod nga tuig so kung tahitya na nga 2026 so sila na kasamang days balik na ako kita again tansyo ngayon nga dato natin mga kasubong di naman asanggo niyan gusto labi ng secretariat nga da kandam nga sure abit nga nahanton abit akampado ito natin as secretary nga mahal nga buhatan ang mga konse nga daliwat kan acting city vice mayor kan yung ate and kuya Zenet Casa. Back to you kasamang days and tansyo. Damangan salamat hato na imo report engineer in Ate Sok Aberia han report. Ngan bueno, yan ang mga oras pasadahan tanan naton mga balita nahikay pinaagi to naton mga immersion students tikang Eastern Samar National Comprehensive High School kan Vince Discaya and Josh Romero. So, ratsadahan ta, no? Kay adi kakapuson na liwat kita hiton oras. Siyahan nga balita lokal, DepEd Region 8 Director Fermo gintudlo ko mo OIC Schools Division Superintendent han Eastern Samar. Aadi an report ni Vince Discaya. Radyo Pilipinas report. Formal nga ginanunsyohan Central Office ng Department of Education ang pag-appoint kan Ronelo Al K. Fermo, an officer in charge and Regional Director and DepEd Region 8, agud dungan nga pamunuan ang Schools Division Office ng Eastern Samar. Pinaagihin memorandum nga ginpagawasan Pebrero 3, 2026, ginmanduan na Office of the Undersecretary for Human Resource and Organizational Development ang paglingkod ni Fermo como Officer in Charge Office of the Schools Division Superintendent han nasabi nga probinsya samtang nagpapadayon gihapon ang iya katungdanan ha Regional Office. Sumalahan DepEd, ini nga pitadin agud masiguro ang exigency of service o an mahusay nga ngan madagmit nga serbisyo publiko han sektor han edukasyon. Tungod din nga bag-o nga designation, i-firmo in may ada na bugos nga otoridad nga gahuma han usa nga Schools Division Superintendent upod ana pagpirmahin mga opisyal nga komunikasyon, pagpagawasin mga appointments o pagtudlokin mga empleyado, pagtumarahin mga buruhatan sumalahan na una nga department orders. Ang nasabi nga kamanduanin ginpirmahan ni Undersecretary Peter Irving C. Corvera han Office of the Secretary ngan Undersecretary Wilfredo E. Cabral han HROD. Ginlalauman han ilarum han liderato ni Fermo mas mapaparigon ang mga programa han DepEd Eastern Samar ngan magiging organisado ang koordinasyon ng mga eskwelahan tikang hariyon ngadto ha mga lokal nga level. Tikang ha-report nga sinurat ni Ma'am Maria D.C. Lalosa Belizar para sumat estehanon Vince Discaya nagbabalita. Salamat Vince ang report. Haloy naman nga bahin sangguni ang panlunsod han Borongan padayon ang deliberasyon han sobra 1.6 billion pesos nga 2026 local government unit budget. Kadiunta ang report ni Josh
Romero. Radyo Pilipinas Report. Nagpapadayon ang deliberasyon hit sanggunian panglungsod han syudad han Borongan hit sobra 1.6 billion pesos nga proposed 2026 annual budget hit LGU Borongan. Pinangunahan hi acting city vice mayor SP member Maria Rosine Di Daza han Martes ika-3 han Pebrero 2026 nga ginbubuhat ha SP Session Hall ha syudad. Hanasabi nga budget deliberation padayon nga gintratar han konseho ang mga proyekto nga pupunduhan han development fund nga an masunod. Road opening ha Sitio Lubang, Barangay Banuyo, kantidad 10 million pesos. Road opening from Provincial Road to Barangay San Jose RHU, kantidad 10 million pesos. Rehabilitation of comfort room ha City Hall, kantidad 500,000 pesos. Rehabilitation of senior citizen building Habaybay Boulevard, Barangay A, kantidad 2 million pesos. Improvement in 5 units in public toilet, kantidad 2 million pesos. Road rehabilitation of selected areas sa poblasyon barangays, Barangay E, F, H, G, Campisaw, Balod. Development of Borongan City Memorial Park, Phase 3, ha Barangay Campisaw, kantidad 20 million pesos. Ug road opening with concreting leading to relocation site, Phase 1, Barangay Siha, kantidad 30 million pesos. Nasabi mga proyekto in iginsayo da konseho ni City Engineer Lucito R. Afable, kaupudan hintutungdan nga mga inhenyero han City Engineering Office. Tikang habalita nga ginsurat ni Ma'am Sok Aberia para ha Sumat Estehanon, Josh Romero, nagbabalita. Salamat Josh, ngan bueno, anaton oras 2 minutos na nakalabayhan alas 10 sa aga, kadtuon ta naman aton mga balita nasyonal. Safe conduct passes ginpakasog han gobyerno. Ang detalye han report tikang convince. Radyo Pilipinas Report. Ginpakusughan gobyerno ang implementasyon han safe conduct passes para han mga dating nga rebelde nga nagproproseso pa han ira amnesty application. Nanawagan ng National Amnesty Commission or NAC ha Philippine National Police nga kilalon ngan irespeto ang mga pas nga ginpapakitahan mga aplikante matapos magreklamo ang komisyon nga mayada gihapon mga insidente nga ginpapara ngan gindadara ha police station ang mga iba nga dating nga rebelde bisan mayada na hira hini nga dokumento. Sumalakan NAC Chairperson Attorney Leia Armamento, an amo nga mga kahimtangan ni nagriresulta in kahadlok ha iba nga karuyag paunta mag-avail han safe conduct pass. Tungod hini, nagpagawas na hindirektiba ang PNP nga irespeto an amo nga pass. Pagsisiguro ni Armamento, andaman ANC nga maghatag hin madagmit nga aksyon kung may ada paghihapon mga problema nga maeksperiensyahan ng mga dating rebelde samtang nag-aasikaso han ira amnesty application. Para ha Sumat Estehanon, Vince Diskaya, nagbabalita. Samtang haloy naman nga bahin Department of Agriculture nagpahimatngon nga mga parag-uma para pangisda tungod han Bagyo Basyang. Kadiunta balikan ta hi Josh Romero hin report. Radyo Pilipinas Report. Ginpaalerto na han Department of Agriculture ang mga parag-uma ug para pangisda tungod han pagsulod han Tropical Depression Basyang. Sumalahan pahibarong iginpagawas yan nga mga adlaw. Ginsasagdunan ang mga parag-uma nga anihon na ang mga hinog nga tanom, igbuta nga talwas nga lugar ang mga gahi ug panuma nga panalipdan ang mga hayop antes pa umabot ang maraot nga panahon. Ginabisoan gihapon ang mga parapangisda nga maghimo hin pareho nga pagpangandam samtang ginbabantayan ang kahimtangan han dagat ug panahon. Sumalahan pag-asa ang Tropical Depression Basyang yan na naglalabay ha timog katong danan nga dapit han sidlangan han Mindanao. May kusog nga hangin nga 55 ka kilometro kada oras ug mga bugso nga maabot hin 70 ka kilometro kada oras. Ngan may mga lugar ha Mindanao nga sakop han Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Surigao del Norte ug eastern portion ng Surigao del Norte, Calaver, Gigakit, Bacuag ug Siargao bukas Grande Islands. Tikang habalita ni Ray Ferrer para Sumat Estehanon, Josh Romero nagbabalita.
Bueno, ngato naman kita mga international news. Siyahan, Spain, magdidirihan paggamit ng social media ha mga minor de edad nga kabataan. Katuantan report ni Vince Descaya. Radyo Pilipinas Report. Magpapatuman ng Spain hinbalaod nga magbabawalhan paggamitin social media para mga kabataan nga ubusin 16 anyos. Upudan strikto nga age verification. Sumalakan Prime Minister Pedro Sanchez, kinahanglan protektahan han kabataan ti kang nga peligro han online nga kalibutan sugadan adiksyon ngan abuso. Ngan iya gintawag nga Digital Wild West. Magpapasakaliwat hin kaso ang gobyerno kontrahan mga social media executives nga diri magtatanggal hin illegal o mapintas nga content, pati na ang paggamit hin algorithm nga nagpapasikat hini. Ang proseso han balaod magtitikang sunod nga semana, kabahinhan mas haluag nga partihan pipira nga nasod ha Europa ngan Australia nga nag-iistriktuhan social media para ha kabataan. Para has sumat estihanon, Vince Discaya, nagbabalita. Gana samtang usa pa nga balita international, 13 anyos nga bata naglangoy hinupat ka oras ha peligro ha dagat basi mataluwas aniya pamilya. Balikan ta Josh Romero haniya report. Radyo Pilipinas Report. Nagpakita hin dako nga kamapintas ang 13 anyos nga batanon nga taga Australia nga hi Austin Appleby katapos maglangoy hin haros 4 ka oras ha mataghom ngan peligroso nga kadagatan base makapangaro hin bulig parahan iyan nanay ngan duha nga manghod nga gindarahan kusog nga balod halawod samtang nagkayak hira habaybayon han kindalo. Sumala kan Austin, nagampo hiya ha Dios sa bugos nga iya paglangoy, nga natuo hiya nga ang Dios ang nagatod ha iya, habaybayon. Kundi nakaabot hiya nga na nagkaluya tungod han kabutlawan, antes nagdalagan hin haros usa ka milya, base makapanginta hin bulig. Sumala ha Associated Press o ang mga pahayagan han Estados Unidos of America, ang pamilya ni Appleby inaanod hin haros siyam kamilya di kang habaybayon nga nagantos hin napulo ka oras hadagat antes ma-rescue. Pinaagi hin helicopter han mga otoridad nga ginpahibaruan ni Austin. Ginsiringan iyan nanay nga hidyoan Appleby nga usa inihan pinakamasakit nga desisyon ha iya kinabuhi ang pagsugo ha iya anak nga maglangoy ti pakadto habaybayon kundi tungod hini nga pitad inatalwas an iya pamilya. Para sumatestehanon Josh Romero nagbabalita. Samtang katunta naman atun balita halarangan ni sports sa Kai Soto ipinamalas ang bangis sa kanyang pagbabalik. Balikan ta Vince Descaya han iya report. Radyo Pilipinas Report. Muling ipinakita ni Kai Soto na balik na siya sa dating anyo matapos manguna sa panalo ng Koshigaya Alphas kontra Levanga Hokkaido sa Japan Basketball League. Nagtala ang 7'3" na Pinoy ng 20 points at 14 rebounds kasabang 2 assist at 1 block upang iatid ang Alphas sa dikdikang 81-80 na panalo at patunayang ang kanyang dominasyon sa loob ng court. Makabuluhan ang naturang performance ni Soto matapos ang kanyang matagal na rehabilitasyon mula sa ACL injury noong nakaraang taon. Ang kanyang pagbabalik sa mataas na antas ng laro ay magandang balita hindi lamang para sa Alphas kundi lalo na para sa Gilas Pilipinas na muling makakaasa sa kanyang lakas sa mga darating na international na laban. Ako si Vince Discaya humaharurot sa Balitang Sports. Damo nga salamat Vince Discaya han mga balita. Ngan katapusan nga balita nga to kita showbiz news. No inheritance, no spoiling. Mylan Dizon staff love parenting sparks buzz. Adihi Josh Romero han na report. Radyo Pilipinas Report. Diretsahan, matapang at hindi tipikal. Iyan ang paninindigan ng veteranang aktres na si Mylan Dizon pagdating sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Sa isang bukas-pusong panayam, ibinahagi ni Mylan ang kanyang personal na no inheritance policy para sa kanyang mga anak na sina Lucas at Thomas. Isang pananaw na umani ng diskusyon at paghanga
mula sa netizens at kapwa magulang. Sa YouTube vlog ni Bernadette Sembrano na ini-upload noong June 1, 2025, inimbitahan ni Mylene ang veteranang journalist sa kanyang tahanan at hostel sa La Union, kung saan niya pinaliwanag ang kanyang pamumuhay at mga prinsipyo sa buhay. Nilinaw ng 48 anyos na aktres na ang hostel ay nakalis lamang at wala siyang interes sa pagmamay-ari ng lupa o ari-arian. Anya niya, sa edad niyang ito, mas pinahalagahan niya ang karanasan at layunin kaysa material na pag-aari, lalo na't hindi niya ito madadala saan man. Mas naging malinaw ang kanyang paninindigan nang aminin niyang wala siyang planong mag-iwan ng mana sa kanyang mga anak. Bilang isang single mom, sinabi ni Mylene na nais niyang matutong tumayo sa sariling paa ang kanyang mga anak. Batay sa kanyang mga karanasan at obserbasyon, may mga lalaking hirap mag-navigate sa buhay dahil sa sobrang pag-aasa at pagiging spoiled, isang bagay na ayaw niyang mangyari sa kanyang mga anak. Kaya't bilang isang disiplinadong ina, sinisigurado niyang bago niya pakawalan ang kanyang mga anak sa totoong mundo, dala nila ang lahat ng aral, disiplina at values na itinuro niya. Para kay Mylene Dizon, ang tunay na pamana ay hindi lupa, bahay o pera, kundi karakter, disiplina at kakayahang mabuhay ng mag-isa. Isang pananaw na maaaring hindi tanggap ng lahat, pero malinaw na hinubog ng karanasan, pagiging magulang at matibay na prinsipyo. Sa isang mundong madalas sinusukat ang tagumpay sa ari-arian at yaman, paalala ni Mylene Dizon na ang pinakamahalagang maipamamana sa anak ay lakas ng loob, tamang asal at kakayahang tumayo ng mag-isa. Hindi lahat ng pagmamahal ay nasusukat sa ibinibigay. Minsan, mas mahalaga ang hinahayaang matutunan. No shortcuts, no silver spoon, just values that last a lifetime. Strong roots, brave wings, and lessons that stand the test of time. A grounded story of motherhood and truth, proudly told by Josh Romero. Wow! Ano ito yung saringhit nila? Kasi di ba mga kaganak, naniniguro, tapos nga magkamay-adhenda nga mga properties para manahon iton ira mga anak. Pero iba iton perception, iba iton pananaw ni Miss Mylene Dizon. Nga kaulangan ma-earn hit iya mga anak kung ano man iton magiging may-ada nira. So, ikaw, Vince. Yes po. So, very crucial po niya para haakan niya. Parang, para kung tahit nga diri kunta nim ihahatag hitim anak imo kayamanan nga like ikaw kunta magkukuri kay parang siring pa man madali it paggasto it kwarta hindi ri ikaw an nagkuri. Parang ganun. So parang maram mahibabaro hiret paghirot, mahibabaro hiret pagtipid kun hira mismo an nagkurihan ira sa lapi. That's parang true. Parang pag-iingatan nira. Diri nga waldas dito, waldas ngadto. So, kasi hira nagkuri pag-earn hiton. Totoo, totoo kasi may dako anak hibaro niya pagkatrabaho niya naging kuripot hiya. Kay iba niya klasen paggastuhan ginti tinagampalhin allowance. Iyan na maaram na hiya kasi hiya naman maaram na hiya pag paano pag-budget ba. Ikaw, Josh. Well, para sa akin, sa point ni Mylene, dahil isa siyang artista, maganda yung pagdisiplina niya. Pero tayo, sa mga average people na merong hanap buhay na ganito, it's much better for us to be conservative at mas maging para yung maipamana sa amin, yung pangalan na Romero, bahay namin, tapos lupa, yan, yung gusto ng pamilya namin kasi di naman kami ganyan ka taas o ganyan kami ka low, pero mas preferred namin na meron kami ipapamana. Okay. Kasi nag-iiba-iba yung perception amo nga ni nga kadamuhan mga mixed reaction an pahaan na netizens han pahayag ni Miss Mylene Dizon. So thank you Josh Romero, thank you Vince. So and congratulations padayon nga pag-improve delivery hiton aton mga balita. Damang salamat and ben mga kasangkayan hangaran hiton amon station manager at Rose Rivera Abunda nga nato naging ka-partner hagawas sa report ni Engineer Soca Beria tikang naman didia technical hira Chief Tech Joy Policarpio nga Engineer Alquin Baldonido hinihi Daisy Lalosa Bilizar na saring damang salamat inyo pakigusa mo upay nga aga and God bless everyone.
Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Borongan, Radyo Pilipinas, 657 AM.